Ito palang video na to, kinunan to nung naligo kami sa Tanawan Leyte. Siguro 4 months ago, i-re-upload ko lang kasi dinilit ko ito doon sa main account ko. Ginamitan ko kasi ito ng music, kaya na-copyright. Kaya nag-decide na lang ako i-voice over para ma-re-upload ko. Yan nga pala yung dalawa kong anak na babae at yung isa naman na lalaki, pamangkin ko, anak ng panganay naming kapatid. Alam nyo, habang bina-voice over ko to, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko sa sarili ko ngayon kasi hindi ko alam talaga. Para akong kinakabahan na di ko ma-explain, di ko talaga maano yung kung ano yung nafe-feel ko ngayon. Kung pwede lang sana bumalik sa pagkabata katulad nila, ay matagal ko nang ginawa talaga. Kasi pag nanay ka na, iba na yung magiging sitwasyon mo sa buhay. Iba na yung nagiging priorities mo. Nasasabi ko na talaga na ngayon na nararamdaman ko na ang nararamdaman noon ni nanay. Grabe talaga, napakasakit talaga sa ulo sa kaiisip kung saan-saan ka kukuha ng mga pangangailangan nyo araw-araw. Kung saan ka kukuha ng mga panggastos nyo, yung bibili ng pagkain nyo araw-araw, yung ibubuhay mo sa mga anak mo. Grabe, ngayon ko talaga masasabi na sobrang hirap talaga magpamilya kapag di ka pa handa. Kaya kung isa ka pang binata o dalaga habang pinanonood mo yung video na to, ay nako, sulitin mo talaga yung pagiging dalaga at binata mo kasi kapag nagpamilya ka na, ibang-iba na. Sobrang hirap kapag hindi nakaplano ang lahat, hindi na paghandaan, kasi sobrang hirap talaga yung nakikita mo yung mga anak mo na walang kinakain, yung nangihingi sila sa iyo na wala kang maibigay, init lang ng ulo yung maibibigay mo sa kanila kasi wala ka naman talaga maibibigay. Kaya kailangan talaga kapag nagpaplano kayong magpamilya, kailangan talaga may stable job na. Sa ngayon, gulong-gulo yung isip ko sa kaiisip kung saan ako kukuha ng mga pambayad, saan kukuha ng pang-araw-araw namin pangangailangan, lalo na magpapasukan na, saan ako kukuha ng mga ibibili ng mga gamit sa mga nag-aaral kong anak. Ay nako, pasensya na talaga na ito yung mga pinagsasasabi ko kasi kailangan ko lang talagang mailabas kung ano yung nasa loob ko, kung ano yung nararamdaman ko para maibsan naman ito at hindi naman mapuno sa loob. Kasi parang sasabog kung hindi ko kasi mailabas. Sobrang hirap kapag kinikim-kim mo lang. Kaya dito ko na lang ilalabas sa pag-voice over ko. Madaling araw ko pala to bino-voice over, yung tulog pa yung mga anak ko kasi nagigising naman ako maaga pa. Pag nagising na kasi ako ng around 2 AM, 3 AM, hindi na ako niyan makakabalik sa pagtulog. Sa kaiisip kung saan ka kukuha ng pera. Nasa sitwasyon kasi ako ngayon na may trabaho nga pero wala namang sinasahod. Yung tipong hindi na ako masaya sa trabaho ko, yung for compliance na lang ba. Wala naman akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Iba talaga kapag breadwinner ka tapos nagkakapamilya ka na. Nahati yung suporta mo. Pero ito na ako sa sitwasyon na to, kailangan ko nang tanggapin, kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Hindi ako pwedeng sumuko, kakabit lang ako kay God kung ano yung plano niya sa akin. Naniniwala ko na hindi niya ako pababayaan. Naniniwala ko na malalagpasan ko din itong sitwasyon ko ngayon. Alam ko na napaka-powerful niya at ang pagsubok niya lang to sa akin. At hindi ko ito susukuan at patuloy akong kakapit sa kanya, mas kakapit pala. Totoo pala no, kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok, doon din masusubok yung faith mo kay God. Kasi nung mga times na pinigyan niya ako ng kaginhawaan sa buhay, parang hindi ko siya naging priority. Kaya siguro binawi niya agad, di ko alam. Basta inaalay ko na ang lahat sa kanya. I will do my very best at ipinapaubayasok ko na sa kanya ang iba. O siya, ang dami ko ng drama. Balik na tayo sa video na to. Ayun nga pala yung nanay ko, yung nakasuot ng pula na damit. Alam nyo, sobrang saya ko kapag nakikita ko siyang nakangiti, masaya at ini-enjoy niya yung life niya. Kasi grabing sakripisyo at paghihirap ang pinagdaanan niya. Hindi mababayaran at hindi mapapantayahan ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo niya para sa pamilya. Masasabi ko isa siyang martir na asawa, mapagmahal na
ina, lahat gagawin, aalay niya sarili niya para sa pamilya. Kaya Nay, maraming salamat at mahal na mahal ka namin.